Silas prayed, and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. Amen. Hallelujah. Yes, Lord! Ay kadalagan, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng mga tankada, Panginoon. Ang lahat ng tumitigil sa amin, Panginoon. Upang ikaw ay hindi namin purihin, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Jesus. Hallelujah. Narito kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bilang isang magabang lupa, Panginoon. Hallelujah. Na handang tumanggap ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, buksan niyo po ang aming puso at isipan. Hallelujah. Ang paglukob ng banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Ay aming pong dinadalangin sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Samahan po ninyo kami, Panginoon. Hallelujah. Sa mga oras na ito, Panginoon, hanggang sa matapos nawa, Panginoon, ang rema ng inyong banal na salita, Panginoon, ay maging matagumpay na bunga sa aming mga espiritu at kaluluwa, Panginoon. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Panginoon. All this we ask in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Makaupo na tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. 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 Ngayon ay alas 11 Gs. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. So kapag mga ganitong oras, usually, alam nyo na, siesta time. Amen? Hallelujah. Maaring iba sa inyo, this is my coffee break. Amen? Diba? Maaring iba sa inyo, this is my eating time. Kaya naman lang iba sa inyo, this is my breakfast time. Breakfast and lunch combined. It's become brunch. Amen? Hallelujah. So, dito sa ating binasa, amen, hallelujah, ilabas po natin yung title. Amen, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang melody at midnight. Amen? Sino ang mahilig kumanta rito? Amen. Sino ang mahilig kumanta rito? Amen? Hallelujah. Lahat, amen, hallelujah, ayon sa siyensa. Amen, hallelujah. Pag kumakanta tayo, it's either na ganitong oras o hanggang gabi. Amen? Hanggang alas 8, 8. Amen? Ito yung tawag ito, yung pitch natin, yung ating tone, ika nga ay nasa high caliber. Pero kapag umawit ka ng madaling araw, ang boses mo ay nagiging dapit hapon. Naging Amen? Hallelujah. Nasubukan niyo na ba kumanta ng madaling araw? Subukan niyo na? Siyempre, masarap matulog. Amen? Hallelujah. Lalo pagdating ng alas 11, amen? Hallelujah. Mga tinatawag na peligro de ora, napakasarap matulog. Amen? Hallelujah. Ngunit dito sa ating binasa, at midnight, si Paul and Silas ay umawit. Amen? Now, bigyan ko muna kayo ng context dito sa ating binasa. A melody at midnight. No, everyone can sing, any man can sing, but not during midnight. Amen? Etong pangyayaring ito yung second, bibigay ko muna yung context. Amen? Hallelujah. Para magets natin bakit nandoon si Pablo at si Silas. Amen? Ang kaganapan dito ay, ito yung second missionary trip ni Pablo, ni Paul. Amen? Hallelujah. At sa kanyang paglalakbay na ito, amen, hallelujah, magkasama si Pablo at si Barnabas. Amen? Si Barnabas, gusto niyang isama si John Paul dito sa second missionary trip na ito. Pero,
ayaw ni Pablo isama si John Paul. Amen? So nagkaroon sila ng katampuhan. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. So kahit ang mga apostles na, kahit mga alagad na, nagkakatampuhan pa rin. Amen? Dito ba, Pastor, may nagkakatampuhan pa? Dami! Ang dami! Ang Apostolic Church na ito. Amen? Hallelujah. Dahil si Pablo at si Barnabas nagkakatampuhan din. Amen? Ang sabi ni Barnabas, amen, hallelujah, Pabs, gusto kong isama si JP doon sa ating missionary journey, John Paul. Amen? Hallelujah. Pero sabi ni Paul, ayoko! Dahil nung nakaraang journey natin, iniwan tayo niyan. Yung first missionary journey natin, iniwan na tayo niyan. Pupunta tayo doon. Pupunta doon sa balad. Amen? Maghahayo tayo doon. Nandun siya, nag-beach. Amen? Hahayo tayo doon. Nandun siya, nagpunta sa Taip. Namasyaling. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya ayoko siya isama. Pero ini-insist ni Barnabas, isama natin si JP. Malaking tulong yan. Pero sabi ni Paul, no! Ayoko! Kaya nagkaroon sila ng tampuhan. Nagkaroon hindi na sumama si Barnabas at si JP. Amen? Kaya sinama ni Pablo ay etong si Timothy, yung kanyang anak sa spiritual. Amen? Kasama din niya si Luke. Amen? Hallelujah. At si Silas. Amen? So magkatandem si Paul at si Silas. Kasama si Timothy at si Luke. So apat sila. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ganyan, sige, magtanong tayo. Amen? Ang plano ni Pablo ay pumunta doon sa Asia Minor. Amen? Yung Asia Minor, hindi ito yung Asia natin, ha? Asia Minor, isang lugar doon sa Roma. Yung lugar na ito, itong Asia Minor. Ito yung gusto nilang puntahan. Then after that, pagdating nila sa Asia Minor, nilipat sila doon sa kabilang bayan, sa bayan ng Bithynia. Amen? Everybody say Bithynia. Hindi ito Bisaya mga kapatid, ha? Bithynia. English na lang, Bethany. Amen? Bethany. Okay, so Bithynia, papunta sila doon. Amen? Hallelujah. Kaya, eto na! Naghahanda na sila, naglalakad na sila. Kaya sabi ni Pablo, Silas, Timothy, Luke, let's go! Amen? So, ipakin nyo na yung mga bag tayo maglalakbay. Pupunta tayo doon sa Asia Minor, then after that, pupunta tayo doon sa Bithynia. Amen? So, papunta na sila doon. Amen? Pero, may plano na si Paul, ngunit hindi yun ang purpose ng Panginoon. Amen? May mga plano tayo sa buhay. Amen? Hallelujah. May mga plano tayo na dapat gagawin. Ngunit hindi pala yun ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Kaya ito sabing ganyan, sabi ng Panginoon kay Pablo, Paul, suffer not. You will not go there. Amen? Suffer not. You will not go there. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabing ganyan, amen, hallelujah. Eh Lord, saan niyo ako gustong pumunta? Amen, hallelujah. Saan niyo ako gustong pumunta? Saan niyo kami gustong pumunta? Saan niyo gustong dalhin ang aming panyapak upang mag-evangelize? Upang ipahayagin yung mga banal na salita. Kaya, nung naglalakbay na sila, huminto sila, nagkaroon sila ng stopover doon sa lugar na ang tawag ay Troas. Amen? Everybody say Troas. Troas. Amen. Dito sa Troas na ito, nagkaroon ng panaginip si Pablo. Ang kanyang napanaginipan ay, meron daw isang tao, amen, hallelujah, na umiiyak, humihingi ng tulong sa kanya at sinasabi, come here, help us, tulungan niyo kami. Amen, hallelujah. Kaya sabing ganyan, amen, hallelujah. Come here, punta kayo rito, tulungan niyo kami. Amen? Kaya sabi ni Pablo ay, nung pagkagising, Lord, saan mo kami gustong pumunta? Amen? Hallelujah. Ang gusto palang papuntahan sa kanila ng Panginoon ay yung lugar ng Macedonia.
Amen? Ano po yung Macedonia? Macedonia, ito po yung Europe, mga kapatid. So, nung pagtayo ni Paul, sinabi niya kay Silas, kay Timothy, kay Luke, hindi na tayo pupunta roon sa saan ba yung lugar na yun? Sa Bethany, Bithynia. Amen. Para sa Bisaya, na-highlightan naman yung mga Bisaya. Amen. Hallelujah. So, sa Bethany. Amen. Saan tayo pupunta? Sa Macedonia. Dahil ako ay nanaginip na merong tao doon na nag-aanyaya, sinasabi sa atin, come and help us. Amen. Hallelujah. Ngayon, ano yung tulong na hinihingi nung mga tao na ito kay Pablo at doon sa kanyang mga kasama? Amen. Humihingi ba ito ng pera? Humihingi ba ito ng mga material things? Amen. Hallelujah. Or humihingi pa ito ng pabor? Amen. Hallelujah. Ang tulong na hinihingi dito sa panaginip ni Pablo nung nakita niya yung tao na yun sa Macedonia ay pumunta siya at tulungan yung kanilang spiritual na katayuan. Amen. Hallelujah. Di ba napakasarap tumulong sa kapwa? Yes. Amen. Hallelujah. Napakasarap na matulungan mo yung kapatid na bumili ng isang bahay. Praise the Lord. Wow, mucho dinero. Amen. Why not? Amen. Hallelujah. Meron tayong kapatid na civil engineer. Meron tayong kapatid yung architect. Amen. Hallelujah. Matulungan mo yung kapatid na bumili ng bahay. Amen. Kaya matulungan mo yung kapatid na bumili ng car. Wow. Car! Kanton. Amen. Hallelujah. So, natulungan mo bumili, no? Kaya binigyan mo ng pera, 100,000, 200,000. Oh, it's not enough. Masyado naman maliit. 1 million na lang. Wala kasi akong bagye. Amen? So, kahit magbigay ka pa ng 1 million, 2 million, 3 million sa isang kapatid, it's just but a little help. Amen? Yung mga bagay na yan, yung mga may tulong mo na yan, hindi yan pogi points sa'yo para mapalangit ka. Amen? Hallelujah. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, nagbigay ako ng 1 million kay sister. Langit na ako. Amen? Hallelujah. Meron na akong garantiya sa langit. Amen? Hallelujah. No. The biggest help that you can do sa iyong, sinasabi ko nga sa inyong mga KKK, kakilala, kaibigan, kamag-anak, kapuso, kapamilya, ano ba isa? Kasambahay, ano pa isa? Kapatid, amen, hallelujah, ay hindi bigyan ng material things, hindi bilhan ng bagong laptop or bagong cellphone or bagong sapatos or bagong damit. Ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo sa inyong KKK ay ang ibahagi ang salita ng Amen. Diyos. Amen. Praise the Lord. Ibahagi ang kaligtasan ng Panginoon. Ibahagi, i-share yung gospel doon sa taong yun. That is the big help na maibibigay mo. Amen? Hallelujah. Abay, bakit? Abay, bakit? Lord, sayang yun 3 million yun. Amen? Hallelujah. Tapos hindi ko ibibigay, hindi ko i-withdraw, bagkus, isi-share ko sa ita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kapag literal ang iyong utak, tatanggapin mo yung 3 million. Ngunit tandaan mo, ang lahat ng bagay na ito na meron tayo, temporary lang to. Mas mahalaga yung eternity. Amen. Amen. Hallelujah. Gusto mong pasayahin ang Panginoon? Gusto mong magalak yung laksa-laksang mga anghel? Amen. Hallelujah. Pag meron kang isa na madala sa loob ng simbahan at nagbago yon. Amen. Hallelujah. Laksa-laksang mga anghel ang nagpapalakpakan. Amen. Hallelujah. That is the biggest help that you can do to that person. Amen. Hallelujah. Now, ang Macedonia, amen, hallelujah, during this time ay nasa sakop ng Roma Imperium. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ni Paul dun sa kanyang mga kasama, tara! Punta tayo dun sa Macedonia. Amen. Ang sabi ni Silas ay, Macedonia? Ang layo nun. Ang mahal, ang laki ng travel expenses doon. Baka hindi natin kayanin, Pablo. Amen? Kaya sabi ni Luke at ni, sino pa yung isa? Si Timothy. Amen, hallelujah. Wala tayong enough na pera, Pablo, para pumunta roon.
Pero ang sabi ni Pablo ay, if there is a vision, there is a provision. Amen. Amen? Hallelujah. Ang vision ng FOJC ay shaken, to explode, to expand. Come on! Amen? Hallelujah. Ngunit, para magagawa yan, yagit kami. Yagit ang FOJC? I don't think so. Tignan nyo lang mga pagmumukha mo. Oo, di ba? Mukhang yayamanin. Amen? Hallelujah. Kahit 1 real lang naman ng pitaka, yayamanin. Tiwala dyan na yagit yan. Amen? Hallelujah. May plano ang Panginoon at maganda ang plano. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ganyan, sige, bakit tayo? So ito na, naglakbay na si Pablo and the company. Amen. Dumating sila doon sa Macedonia. Amen. Hallelujah. At pagdating nila doon sa lugar, doon sa Macedonia, amen. Hallelujah. Ang una nilang hinanap ay sinagoga or synagogue. Amen. Dahil naghahanap sila ng kanilang mga kapahudyo na makakatulong sa kanila. Dahil pagdating nila doon, halos wala na silang pera. Halos wala nang naman yung kanilang baon. No? Ang takaw ni Silas. Ang takaw ni Timothy. Lalo na si Luke. Grabe sa pagkain. Amen. Gravacious. Unsatiable yung kanyang appetites. Amen. Naubos yung kanilang baon. Amen? Hallelujah. Kaya pumunta sila doon sa synagogue, naghahanap ng mga kapwa nila Hudyo upang tumulong. Amen? Pagdating nga doon sa sinagoga, wala silang makitang Hudyo. Amen? Nakita nila building, physical building, pero walang mga Hudyo. Empty church, empty house. Amen? So, kung ikaw si Pablo, ano ang maiisip mo? Lord, meron kaming mission na makakita ng mga kapwa ko Hudyo sa loob ng sinagoga. Pero pagdating nila doon, wala ni isa. Amen? Silensyong yung lugar. Amen? Hallelujah. Ano ibig sabihin nito? Amen? Hallelujah. Kapag ikaw ay napunta sa isang lugar, napunta ka sa ibang ibayo, amen, hallelujah, at meron kang relasyon sa Panginoon, ang una mong hahanapin ay yung lugar ng pagpupuri, yung lugar na kung saan ang iyong kaluluwa ay mapipid, amen, hallelujah, yun ang una mong hahanapin. That is the pattern of the apostles, amen, hallelujah. Kaya pagdating nila doon, amen, hallelujah, wala silang nakita, amen, hallelujah. Pero, amen, hallelujah, sabi ni Paul gave me a vision. So, if there's a vision, there is a provision. Amen? And then I can assure you, God will supply all your needs kapag meron kayong vision. Amen? Hallelujah. Kaya eto na, nagturo na, nangaral na si Pablo. Amen? Hallelujah. Doon sa lugar na yon. Amen? Then, nakatagpo nila o nakita nila ang isang negosyanteng babae. Amen? Hallelujah. Na ang pangalan ay Lydia. Amen? Na ang pangalan ay Lydia. Si Lydia ay isang CEO ng isang malaking clothing company. Amen? Hallelujah. Isa siyang ikangay nagmamay-ari, nagpo-produce ng mga kadamitan, ng mga tela na kulay purple. Amen? Hallelujah. Ito yung mga maharlikang kulay. Amen? At during that time, sa Europe, yung tela na ito, amen, hallelujah, ay hindi basta-basta nabibili ng mga ordinaryong tao. Ang nagsusuot lamang nito ay yung mga maharlika, yung mayayaman, yung mga alta sosyedad. Amen? Hallelujah. So, ika nga ay napakayaman ni Lydia. Si Lydia ay may kumikilala sa Diyos, ngunit hindi niya kilala yung kanyang sinasamba. Amen? Kaya nung nangaral, nagturo si Pablo patungkol sa ating Panginoon, si Lydia ay na-convert. Amen? At ika nga, right after nito na marinig yung kanyang pangaral pagtuturo, nagpa-convert si Lydia
Ganon din na ang kanyang sambahayan at ang kanyang mga tauhan doon sa company. Amen? So, yung pala yung purpose na gano'n, ika nga ay, nagpunta lang doon si Pablo, walang pera, amen, merong plano, nagpunta sa ibang lugar, pero dinako siya ng Panginoon doon, amen. Imagine, zero budget na, yung deposit na sila, pero namit nila si Lydia. If there is a vision, there is a provision. Amen, hallelujah. Kung magkaminsan, kung meron kang vision, amen, hallelujah, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng pondo, hindi bibigay ng Panginoon sa iyo ang literal na pera or literal na financial needs. Minsan, i-connect ka ng Panginoon doon sa mga tao na makakatulong mo para ma-provide yung pangangailangan ng vision na iyan. At yun ay sa katauhan ni Lydia. Amen? At eto na, sabi kanya ni Lydia kay Pablo, kailangan nyo ng matutuluyan, kailangan nyo ng matutulugan, kailangan nyo ng pondo, kailangan nyo ng ika nga ay kasuotan para sa mission na ito. Amen? Hallelujah. Sabi ni Pablo ay hindi po. Kahit walang-wala na, hindi po. Pasensya na, hindi namin kailangan yan. Amen? Hallelujah. Kinatagpik siya ni Silas. Ano ka ba, Pabs? Nag-o-open na ng tulong, ipa tayo pagtanggapin. Nahihiya si Pablo. Amen? Nahihiya. Para mga taga-FOJC rin. Nahihiya. Binibigyan ng tulong. Sige na, tanggapin lang. Hindi ko kaya ano. Amen? Hallelujah. So, eto na. Sabing ganyan ni Pablo. O sige. Amen? Hallelujah. I'm not making up, mga kapatid. Pag binasa niyo yung kabuuan niyan, yung Acts chapter 16 na yan, nandiyan sinasabi ni Lydia, kung if you consider me as your, yung bang isang Kristiyano, amen, hahayaan mo na ako ay tumulong para sa misyon na ito. Amen? Kaya I insist, amen, hallelujah, mayaman ang ate Lydia mo. Mayaman ang ate Lydia mo. Amen? You can use anything that you wanted just for the propagation of the word of the Lord. Amen? Hallelujah. Kaya sabing ganyan ni Pablo, salamat, Sister Lydia. Since na nandito na rin lang tayo, magkaroon na tayo ng Bible study. Amen? Hallelujah. So, walang mako-convert kung walang magsasalita. Amen? Paano sila maniniwala kung ikaw ay mananatiling tahimik? Kung ang katotohanan ng salita ng Diyos ay nasa iyo, narinig mo at tinanggap mo, wala kang rason upang ikaw ay manahimik. Amen? Yung pagpapala na tanggap mo, i-share mo rin. Amen? Yung blessing na tanggap mo, i-share mo rin. Kaya nga sabi kanina, huwag lang sa kape. Sabi ng aking Sister Watt, kung gusto mo siyang pagpalain mo, ipalalangin mo. Huwag lang yung kape-kape. Amen? Pero dapat, yung kape, K-A-P-E. Alam mo ibig sabihin nun? K-A-P-E. K, kausapin. A, ang. P, Panginoon. E, everyday. Kape. Kausapin ang Panginoon everyday. Amen? Kaya pa ang hilig magkape. Amen? Dahil pagdating sa loob, kape! Kausapin ang Panginoon everyday. Amen? Hallelujah. O ngayon, may idea na kayo, ha? Kaya pag magkakape kayo, kausapin ang Panginoon everyday. Hindi yung literal na 1/2 M o Starbucks o kaya Tim Hortons. Amen. Huwag na doon sa Tim Hortons, sobrang tamis doon. Amen. Hallelujah. So 1/2 M na lang kayo. Amen. Hallelujah. So, hallelujah. Kaya huwag masyado doon sa Tim Hortons, ha? Atong sa mga sugar nyo. Amen. Hallelujah. Now, sabing ganyan, nagturo ng Bible study sila doon sa bahay ni Lydia. Amen. Hallelujah. So, habang nagba-Bible study sila, habang nagkakandak ng pag-aaral, amen, hallelujah, merong dumating na isang babae. Uy. Nag-iisang bisita doon sa loob ng simbahan. Uy! Amen? Hallelujah! Hindi ikaw yung sister, ha? Nagkataon lang. Amen? Hallelujah! So, may dumating na isang
Hindi ko kung in-invite ba siya, hindi personal, o in-invite niya lang yung kanyang sarili para doon sa gawain. Amen. Ngunit dumating etong babae na ito. Amen. Hallelujah. Habang nangangaral si Pablo at ang kanyang sinabi ay, narito ang lingkod ng Diyos. Nangangaral sila para sa ating kaligtasan. Makinig kayo sa Kanya! Amen? Paulit-ulit yun na sinasabi. Habang nangangaral, nagtuturo si Pablo, sisigaw uli yung babae, tatayo. Nangangaral ang mga taong ito para sa ating kaligtasan! Amen? Makinig kayo sa Kanya! Salita na naman si Pablo. Amen? Hallelujah! Nagpangaral na naman sa pagtapos niyang mangaral. Hindi pa natatapos yung kanyang statement. Tatayo uli yung babae. Yan! Nangangaral sa salita ng Panginoon! Makinig kayo sa Kanya! Amen? Sige, diretso lang din si Pablo. Tuturo pa rin. Amen? Hallelujah! Lumapit na talaga. Makinig kayo sa Kanya! Nangangaral siya patungkol sa salita ng Diyos para sa ating kaligtasan. Amen? Now, on a surface level, amen, hallelujah, maisip mo na, siguro sabi ni Silas, ayos yan ha, Tabs. Amen? Sama natin sa team yan. Sa team evangelism natin. Amen? Para meron na tayong PRC. Na? Promotor. Para meron na tayong Public Relation Coordinator. PRC. Amen? Hallelujah. Ayos yan ha. Isama natin sa team natin. Sa evangelism team natin. Amen? Hallelujah. Kaya sa tuwing nangangaral, nagtuturo si Pablo, kasama si Silas, si Timothy, si Luke, ganun ang ginagawa ng babae. Sumusunod sa kanila. Parang si DP kapag tumayo, halimbawa. Amen? Hallelujah. Yan si DP! Nagtuturo naman sa ng Panginoon! Amen? Hallelujah. Tapos nagsalita naman si Brother Randy, nag-share. Yan! Si Brother Randy! Nagsasalita sa harapan ng Panginoon! Ganun yung kanyang sinasabi. Kaya etong si Pablo ay, amen, hallelujah, ay nagkaroon ng kabigatan. Amen? Nagkaroon ng kabigatan. Na-discern niya na ang batang ito, na ang babaeng ito ay hindi nagsasabi ng katotohanan. This lady is a demon possessed. Amen? Hallelujah. This lady is a demon possessed. Dahil may discerning spirit si Pablo, na discern niya na ang taong ito, amen, hallelujah, ay demon possessed. Kaya yung mga taong panay ang papuri sa inyo, panay presyo-presyo, amen, hallelujah, parati kang binobola, parati kang binibiro, amen, hallelujah, mag-10 isip ka, hindi lang 2, 10 isip. Amen. Hindi dahil gusto lamang niyang malibre dun sa pagkapi-kapi nyo o sa inyong mga lakad-lakad, sa inyong mga gala-gala. Amen. Hallelujah. Magkamisan yung mga tao na yan. Amen. Binobola ka, boladas, ika nga. Amen. Hallelujah. Dahil mag-ingat-ingat ka. Dahil yung mga tao na yan, na panay papuri sa iyo, isang mali mo lang, isang bagay lang na hindi mo siya mapagbigyan, yan din yung mga taong magpapapako sa iyo. Amen? Kapag naging dehado na, yung mga taong tinulungan mong yan, amen, hallelujah, yan din yung iyong magiging kabigatan. Amen? Hallelujah. Kaya sabing ganyan, tumayo si Pablo. Amen? Hallelujah. At pagtayo niyang ganyan, nakipag-ay doon sa babaeng yon, magsasalita pa sana, amen, yung babae, ang sabi ni Pablo ay, nirebuke niya yung babaeng yon. I rebuke you in the name of Jesus. Lumisan ka! Take note, ang nirebuke ni Pablo ay yung espiritu na nanahan doon sa tao. Hindi yung literal na babae ang kanyang nirebuke. I rebuke you, Janeline! Hindi ganun. Ang sinabi niya, I rebuke you! Amen? Hallelujah! Yung masamang espiritu na nandun sa kanyang nananahan sa kanya. Amen?
dapat sa loob ng simbahan, meron tayong discerning spirit. Amen. Amen. Hindi porke mahusay kumanta, hindi porke mahusay tumugtog, hindi porke mahusay magsalita, hindi porke maganda manamit, pwede nang tumayo rito. Amen. Hallelujah. Kung ikaw ay isang talentadong tao, amen, hallelujah, na ang puso mo ay hindi naman naka-align sa Panginoon. Amen. You must have a discerning spirit. Amen. Na kailangan mong makilapis by the help of the Holy Spirit na kung ang taong yan ay may tamang espiritu. Amen. Dahil kung wala, ikangay, wala sa ayos, wala sa hulog, yung kanya sinasabi rito, matatransfer din sa iyo. Kaya doon sa ating BS kanina, hanggat maaari, marami tayong mga kaibigan kasama, makisama tayo sa kanila. Amen? Sabi nga ni Sister Jen kanina, makisama tayo sa kanila pero wag makisama. Amen? Hallelujah. Wag tayong umiwas sa kanila bagkus hayaan natin na makita nila ang liwanag na meron tayo. Amen? Hallelujah. Kaya nung sinawain ni Pablo yung batang ito, amen, hallelujah, yung babae na yun, amen, na dating madaldal, na dating maingay, na dating maraming sinasabi, biglang naging, biglang nanahimik. Amen? Dahil nawala na yung espiritu ng kademonyuhan doon sa kanya. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya pag naisip mo, amen, hallelujah, lumapit ka doon sa isang brother at ang sabi mo, alam mo, nadediscern ko, meron kang babae. Alam mo, nadediscern ko, meron kang ginagawang kalokohan. Amen? Now, linawin ko lang, iba yung discerning spirit sa suspicious spirit. Amen? Hallelujah. Kaya pag sinabi mo, amen, alam mo na, discern ko, meron kang babae. Hindi discernment yan. Chismosa spirit. Chismosa ka. Amen? Hallelujah. Hindi discernment yan. Kaya pag sinabi mo, alam mo na, discern ko, meron kang kalokohan ginagawa. That is not discernment. That is a suspicious, chismosa spirit. Amen? Hallelujah. Meron kang marites attitude. Amen? Kaya sabi ko nga, kung gusto mo mag-marites, tuwing Martes. Dahil yun lang schedule ng mga marites. At Martes ang dapat na mag-marites. Amen? Hallelujah. Kaya, ang sabi ganyan, amen, hallelujah. Ito si Pablo, meron siyang discerning spirit. So, it turns out na yung babaeng yon ay biktima lamang pala. Amen? Hallelujah. Biktima lamang pala, meron talaga siyang master. Meron siyang, tawag ba nito? Mudir na nag-ooperate sa kanya. Amen, hallelujah. Kaya nga doon sa atin, amen, hallelujah, doon sa Baklaran, ang daming nagkalat doon ng mga baraha, nagkalat doon na kung ano-ano, amen, hallelujah. Kaya nyo malaman anong favorite color mo, wow. Pwede nyo malaman kung ano yung ginawa mo, wow, amen. Black magic, amen, hallelujah. Dahil yan ay nag-exist na noong panahon pa ng ating Panginoon. Amen, hallelujah. So eto na, yung babae na kanilang asset, hindi na nila napapakinabangan. Amen? Nawala na yung espiritu ng kademonyuhan eh. Amen? So hindi na makapaghula. Hindi na makapagsabi. Amen? Hallelujah. Naging dating madaldal, naging... Imagine mo yung isang madaldal na tismosang babae, biglang nanahimik. Amen, hallelujah. Tapos biglang grabing kadaldal na hindi pwedeng hindi magsalita sa loob ng 1 second. Amen, hallelujah. Biglang nanahimik. Amen? Di ba nasasabi mo, may sakit ka ba? Normal ka ba? Bakit hindi ka makulit ngayon? Bakit hindi ka ba nalala? Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Hindi mapakali sa isang lugar. May sakit ka ba? Bakit hindi ka gumagalaw? Bakit parang naninibago ko sa iyo eh? Dati nakaupo ka dito. Tapos pupunta ka doon sa likod. Tapos lilipat na naman dito. Tapos pupunta doon sa gitna. Tapos pupunta na naman doon. Amen. Ngayon doon sa isang lugar na lang. Walang galawan. Mula umpisa hanggang matapos, nakaupo lang, isang lugar lang siya. Ano nangyari sa iyo?
May sakit ka ba? Amen, hallelujah. Nakakita na ba kayo ng ganong kapatid? Amen? Hallelujah. Diba? Yung isang isang tao, o isang brother na grabing daldal. Amen, hallelujah. Pagkatapos biglang nanahimik. Amen. Di ba, sasabihin mo, may sakit ka ba kapatid? Amen, hallelujah. Bakit nalahimik ka bigla? Amen, hallelujah. Dati tuwing Friday, right after na gawain, magyayaya ka na magkape. Bakit hindi mo na ako niyayaya ngayon? Amen? Are we still friends? Amen, hallelujah. Or you are distancing yourself. Grabe ka naman, friend. Ano ba? Amen, hallelujah. Kaya minsan, amen, hallelujah, ayaw natin doon sa mga taong parati tayong kinukorek. Ayaw natin doon sa mga taong parati tayong pinagsasabihan. Ayaw natin doon sa mga taong parati tayong nire-rebuke. Amen, hallelujah. Dahil nasasaktan yung ating damdamin, mas gusto natin lumapit doon sa mga taong parati tayong binobola. Parati tayong pinagsisinungalingan. Amen, hallelujah. Without us knowing na yung mga taong sumasaway sa atin, yung pala yung mga totoong taong nagmamahal sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya kapag ikaw ay sinasaway ng Panginoon, alam mo na, love ka ng Panginoon. Amen? Pero kapag hindi mo na maramdaman ang Panginoon sa iyong buhay, amen, doon ka na magtanong. Amen? Hallelujah. May mga tao na ang habol lamang ay yung ating kasikatan. Ang habol ay yung posisyon lang natin. Amen, hallelujah. But we need to thank God for the people who correct us in front of our face. People that told us, mali yung ginawa mo, bakit mo itong ginawa, yung joke mo hindi maganda. Amen, hallelujah. Pero kapag puro criticize na rin, narinig mo, sasabihin nila sa'yo, sis, off-tune ka kanina. Amen? Hallelujah. Kapatid, ikaw ba nagluto nito? Bakit ang alat? Amen? Hallelujah. Sister! Ikaw ba ang nag-prepare nito? Bakit ang tamis? Amen? Hallelujah. Bakit? Ano ba niluto ko? Sinigang. Tapos yung sinigang mo ang tamis. Amen? Hallelujah. Sister! Bakit naman ang asin nito? Bakit ano bang niluto mo? Leche plan. Bakit ang asin ng leche plan? Amen, hallelujah. So, kontrapelo. Amen, hallelujah. Ano ibig sabihin nito? Amen, hallelujah. Ang katotohanan ay mapagbiro minsan. Amen? Ang katotohanan mapagbiro minsan. Amen? Pero dapat mong tutunan, amen, hallelujah, na ang katotohanan na yan ay hindi rebuke. Bagkus ito ay pagtuturo. Amen. Pagkokorek. Amen, hallelujah. Kaya pag sinabi mong, amen, hallelujah, yung isang kapatid na pumunta rito, tapos hindi man lang nakapagsuklay. Amen, hallelujah. Hindi man lang nakapag, basta wash and wear lang talaga, literal na wash and wear. Amen, hallelujah. Tapos mag-approach ka. Brad, meron akong regalo sa'yo. Ito ka naman. Ano yun? Ano yun? Ito, supply. Amen, hallelujah. We don't rebuke the spirit right now. Amen, hallelujah. Dahil magkamisan meron tayong ganyan. Amen, hallelujah. Meron tayong black magic na tinatawag. Amen, hallelujah. Now, ito na. Yung babae na inaalihan ng masamang espiritu, amen, hallelujah, biglang nanahimik, hindi na siya nagsasalita, hindi na rin makapanghula, hindi na rin mapakinabangan ng in other words ng kanyang amo. Kaya nagalit yung kanyang amo, wala na silang negosyo. Amen? Yung espiritu ng kademonyuhan doon sa babaeng yun, nawala na, nag-vanish na. Kaya yung ginawa nung among lalaki, lumapit doon sa mga sundalo, sa mga pamunuan ng Roma Imperyo. Amen? At nagreklamo. Ang sabing ganyan, etong mga taong ito ay nanggugulo. Etong mga taong ito ay nang sumisira ng ating kaayusan. Amen? Hallelujah! Kapag tayo
ay involved sa evangelism, kapag tayo ay naghahayo ng mga kapatid, there will always be a time na tayo ay makaka-encounter ng mga negative people. Amen? There will be a time na tayo makaka-encounter ng mga hindi kaaya-ayang mga espiritu na parating sumusuway sa sinasabi mo. Amen? Magsasabing, yes Lord! Yes Pastor! I will follow that! Pag-uwi ng bahay, iba ang ginagawa. Amen? Pinayuhan na ni DP na mga elders, ganitong gawin natin. Pinagpray na natin yan. Itong gagawin natin next step. Amen? Nag-oo. Pagdating ng bahay, iba pa rin yung ginawa. Amen? There will always be a contradiction. Amen? Hallelujah. Yo. So ito na. Nagreklamo na yung kanyang amo. Amen? Pumunta doon sa mga sundalo. Amen? Hallelujah. At pagdating doon, dumating yung mga sundalo, dumating yung mga pamunuan, at hinuli si Pablo at si Silas. Amen? Dati, nung binabasa ko to, akala ko yung pagkakahuli sa kanila, di ba? Literal na pag hinuli ka, hawakan ka lang sa kamay. Tapos ipoposas, tapos dadalhin ka. Amen? Hallelujah. Pero yung ginawa kay Pablo at kay Silas ay iba. Amen? Ang sabi niya, pag binasa niyo yung kabungan ng Acts 16 na yan, amen, hallelujah, kakaiba yung style ng kanilang panghuhuli doon, nung time na yon. Amen? Kapag nung hinuli nila si Pablo at si Silas, hindi sila tinalian, bagkus ay hawak-hawak dito sa kanilang heels, dito sa isang paa nila. Amen? So nakahiga, at hatak na ganun. No? Ganun sila manghuli noon. Ha? Ganun ang style nila ng panghuli noon. Hindi ginagapos. Amen? Kung hindi, isasadya ka, itutula ka hanggang sa pag napahiga ka na, hawakan yung paa mo, at doon ka hahatakin. Diba? Nasubukan niyo na ba ganun? Ha? Salamat sa Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi pa. No? Nakakasira ng glamour. Amen. Hallelujah. Yung ganun, nahatak-hatak ka dito sa paa mo. Amen. At hihatak-hatak ang ganyan. Amen. Hallelujah. So sa una, amen, si Pablo, I believe, natatawa pa nung una. Natatawa pa si Pablo nung una. Kasi sabi niya, gawain ko to noon Amen? Kasi noon, hindi pa siya si Pablo, siya pa si Saul. Amen. Hallelujah. Ganun din yung ginagawa niya doon sa mga Kristiyano. Nagkaroon siya ng Operation Tukhang sa lahat ng mga Kristiyano. Amen? Nagkaroon din siya ng Operation Tukhang. Kapag nalaman kang Kristiyano, ganun din yung kanyang ginagawa. Mga babae, mga palalaki, mga buntis o bata, bit-bit niya yung kanyang kanang paa, hatak-hatak na ganun. Amen? Hallelujah! Kaya, nung bit-bit na ni si Pablo at si Silas, amen, hallelujah. Imagine mo, nahuli sila rito sa lugar na ito. Ganito yung distansya, halimbawa. Tapos kiniladkad siya hanggang doon sa balad. Wow! Kaya mo yun? Amen, hallelujah. Kung tabatsoy, yung kanyang inaano, no? Siguro ang hirap. Amen, hallelujah. Pero isipin mo na lamang yung physical pain noon. Yung likod mo, na kumakaskas doon sa rough road. Di ba? Malamig yung road. Nasa Europe sila di ba? So malamig. Tapos yung daanan nila doon, syempre, merong rough road, merong hindi naman sementado or something na hindi naman palayan or may mga damo. So rough road, hatak-hatak silang ganon. Amen? So imagine mo yun, siguro wala ang sugat yung likod doon. No? Wala sigurong ano rito, kahit ano man guhit-guhit. Nakakita na kayo nagpe-penitensya. Di ba? Sa atin, yung inaano pa ng blade sa likod, tapos hampas-hampas gano'n. 1,000 beses na gano'n. Yung sinabi ni Pablo at Silas. Imagine mo, kaya mo yun? Amen? Kapag dating nila doon sa palengke, amen, hallelujah, nagsalita uli etong amo nung babaeng yun. At sabi niya, etong mga taong ito, nagtuturo ng ibang katuruan na hindi raw si Julius Caesar ang Diyos, kundi yung Diyos na tinutukoy nila.
Because during that time, si Julius Caesar, yung kanilang emperador, ang itinuturing na Diyos. Amen? At ang sino mang hindi sumamba sa Kanya, amen, hallelujah, ay bubugbugin, papaluin, parurusahan. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Kaya sabing ganyan, amen, hallelujah. Nakapagsalita ba sila Pablo, si Silas, nakapagbigay ba siya ng depensa? No. Ang ginawa sa kanila, pinagbubugbog, pinagpapalo. Imagine mo yung sugat nila rito sa likod. Pagkatapos hampasin ka pa ng yantok, ng yard, lolo, anong pamalo. So, may tama sila rito, may tama rito. Ilabas na yung natanggalan na ng ipin, nag-gouge niya yung kanilang mga mata dahil sa bugbog. Amen, hallelujah. Bakit sila ginanon? Bakit sila nabugbog? Amen, hallelujah. Puro black eye dito. Amen, hallelujah. Bakit? Just by rebuking that demon-possessed lady. By just rebuking by that demon-possessed na bata. Amen, hallelujah. So, kung lahat ika nga ay may karapatan na magreklamo. Amen, hallelujah. Lord, bakit kami nandito? Bugbog sarado kami, masakit ang aming katawan, sugat-sugat ang aking likod, ang aming mga likod. Si Pablo at si Silas lang ang nabugbog. Hindi kasama si Timothy at si Luke. Abay, bakit? Si Luke kasi Gentile. Si Timothy half Jew, half Gentile. So hindi pure blood. So hindi sila naisama. Si Silas at si Paul ang pure-blooded na Hudyo. Kaya sila lang yung nabugbog. Amen, hallelujah. So eto na, pagdating nila doon sa loob, amen, hallelujah, bugbog sarado na sila, amen, iika-ika, napapunta roon, kinadena pa sila, tinalian. At yung style ng kanilang pagkakakadena ay, nakaupo sila, may kahoy, yung kanilang dalawang paa, at yung kamay, nakakadena rin. Amen, hallelujah. Yun ay naka-design for maximum discomfort. Amen, hallelujah. Maximum discomfort. Amen, hallelujah. Kaya, sabi ganyan, ikaw kaya mo ba yun? Kaya mo ba yun? By just rebuking that demon-possessed girl, that bata. Amen, hallelujah. Kaya, kung merong may karapatan na magreklamo sila Pablo at si Silas yun, ang sabing kanya ng Panginoon, all we want was to follow your will, the vision that you gave us. Amen. And yet, we are here. Bugbog sarado kami. Masakit ang aming katawan. Napahiya kami. Amen. Hallelujah. Nahubaran kami. Puro pasang aming katawan. Puro black eye kami. Amen. Hallelujah. Anong ginawa namin? Amen. Hallelujah. Ipinangaral lang namin ang iyong banal na salita. Nagturo lamang kami. And yet, here we are suffering. So imagine mo yung physical na nararamdaman ng dalawa. Amen? So, pagdating doon, itinali doon sa loob, hindi lamang doon sa loob ng cell, kundi inilagay pa doon sa inner prison. Ano yung inner prison? Yung Tarpaulina. Amen? Hallelujah. They were in prison. Kaya, eto na. Sabi ng jailer, eto na, yung dalawang yan, magmumura na yan. Amen? Kasi lahat ng kinukulong nila, doon sa area na yon, it's either na nagmamakaawa, nagmamaingay, amen, hallelujah, at parating ika nga ay nagsumisigaw, amen, hallelujah. Kaya hinihintay ng jailer, amen, hallelujah, na sumigaw si Pablo at si Silas, amen, hallelujah. They were in prison, watch. Tingnan nyo ha, saan kanya na jailer, amen, amen, hallelujah. Eto na. Hinihintay, naghihintay na yung jailer. Sisigaw na yan. Konti na lang, sisigaw na yan. Magmumura na yan. Ika-curse na nila ang Panginoon. Amen. Magmamakaawa na yan. Amen. Pero sabing ganyan, amen, hallelujah, doon sa ating binasa, pagdating nung hating gabi. Come on. Pagdating nung hating gabi.
Amen. Paglampas ng alas 12. Amen. Hallelujah. Duguan ang katawan ni Pablo. Bugbog sarado sila. May black eye. Dumudugo ang kanilang mga ilong dahil sa pasa na kanilang inabot. Amen. Hinihintay ng jailer na sumigaw na sila. Amen. Hallelujah. Dahil alam niya, magka-curse na yung mga taong ito. Amen. Hallelujah. Pero ano ang narinig niya? Amen. Hallelujah. Nung madaling araw, amen, hallelujah. Nung madaling araw na, ang narinig niya ay umaawit sila, Pablo at Silas. Amen? Amen. At the middle of their pain, at the middle of midnight, amen, hallelujah, umaawit sila, nagpapasalamat, hindi isang awitin ng mga mingaw songs. Amen, hallelujah. Yung awitin nila ay joyful songs. Amen. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Aray ko. Nahuhulog yung ipin nila, puro dugo. Sige, kanta pa rin. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen. Duguan ng kanilang mga bibig, duguan ng kanilang mga kamay, duguan ng kanilang katawan. Just imagine that. Pero kumakanta pa rin sila ng pagpupuri sa Panginoon. Kaya yung jailer na nakarinig doon, aba, may saltik yata yung dalawa ito. Amen? Imbis na cursing yung marinig niya, nagpuri yung dalawang taong yun. Amen? Hallelujah. Sa kalagitnaan ng ating hating gabi, sa kalagitnaan ng mga problema, sa kalagitnaan ng bagyo ng ating buhay, matuto tayong umawit sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sa kalagitnaan ng mga unos na nararanasan natin sa ating buhay, in the middle of our midnight, let us sing praises to our Lord. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi ganyan, amen, this is the right time to praise. Amen? Masakit ang aking katawan, masakit ang aking mga kalamnan, nagdurugo ang aking mga mukha dahil sa sakit na ito, physical, amen, ngunit hindi ito magiging hadlang upang hindi ko purihin ang Panginoon. Amen, hallelujah. Hindi ito hadlang upang hindi ako magbigay ng pasasalamat sa aking buhay na Diyos. Amen. Kaya si Paul at si Silas ay umawit. Amen. Umawit sila ng isang masayang awit. Amen. Nagpupuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nung sa kanilang pag-awit, amen, hallelujah, sabi ng Panginoon, amen, ang ganda ng awitan nyo amen, hallelujah. Paul, tinor ang boses mo. Amen, Silas, tinor ka rin. Amen, hallelujah. Sabi ng Panginoon, I want to join your kantahan. Amen, hallelujah. Because when there is 2 or 3 gathering my name, there I am with them. Amen. May dalawa lamang na magpuri sa Panginoon ng bukas sa kanilang mga puso. Nandoon ang presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya itong umaawit si Pablo at si Silas, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Yung kanilang mga paa, puro latay, violet na. Amen? Di ba? Kapag hinampas ka, nagkaroon ng violet, nagkalatay, ano ba yung medical terminology doon? Ganun yung kanilang mga yung kanilang mga hita, yung kanilang mga tiil. Amen? Ganun yung kanilang mga Tapos yung dito, puro pasa dito, black eye dyan. Pero kumakanta pa rin! Ang buhay lang Kristiyano ay masayang tunay! Masayang tunay! Kaya nag-join ng Panginoon, kumanta rin. At doon sa loob ng selda, doon sa loob ng kulungan, ay nagpadala ang Panginoon ng isang lindol. Amen? Hallelujah! Nagpadala ang Panginoon ng lindol, at yung lindol na yun, natanggal. Balik mo nga kapatid ulit sa Acts, yung kanilang scriptural text. Amen? Hallelujah! 16 at 25. Yan. Amen? Hallelujah. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's bands
were loose. Amen? So nung lumindol, hindi lamang si Pablo at si Silas yung nakawala, natanggal yung kanilang chain. So imagine that, wala namang lindol. Nakaranasan nyo na yung magkaroon ng lindol, di ba? Amen? Hallelujah. At halimbawa ito nakatali, wala namang lindol na natatanggal yun ng kusa. Di ba? Kung nakaposas ka at lumindol, hindi yung matatanggal ng kusa. Amen? Pero itong lindol na ito, amen, hallelujah, earth-shattering na lindol, amen, hallelujah, doon sa loob ng prison, yung pagkakatali ng mga paa ni Pablo at ni Silas natanggal, yung kanilang chain ay natanggal, at hindi lamang siya, ganoon din yung mga nandun sa loob. And everyone's band were loosed. So lahat ng nakakulong doon, natanggal yung lahat ng kanilang chain. Amen, hallelujah. Kaya yung pagkakatanggal na yon, amen, hallelujah, ay isa ng himala, isa ng milagro. Amen, hallelujah. Dahil kapag kasama natin ang Panginoon, amen, hallelujah, even at midnight of our day, midnight of our life, kahit binabagyo tayo ng problema, kasama natin ang Diyos. Amen, hallelujah. Kaya nga sabing ganyan, amen, hallelujah, nakawala sila at hindi lang yan, natanggal yung kanilang mga kadena, yung mga pinto na nakandado ay bumukas. The foundations of the prison were shaken and immediately all the doors were open. Amen, hallelujah. So, kumanta lamang sila Pablo at Silas at nangyari ito. Amen, hallelujah. Kaya yung jailer na nandoon, nung makita niya ito, nung marinig niya yung awitan na ito, amen, hallelujah, lubha siyang natakot, kaya't hinanap niya yung kanyang espada at maghaharakiri na, igagano niya na sa kanyang dibdib. Hay! Nakawala yung mga prisoner! Magpapakamatay na ako! Tapos sumigaw si Pablo, sabi niya, kapatid! Nandito kami! Buhay kami! Huwag mong kitilin ang iyong buhay. Amen, hallelujah. Anong ibig sabihin nito? Amen, hallelujah. Huwag kang manahimik. Kapag ang katotohanan narinig mo sa salita ng Panginoon, sabihin mo, i-share mo, ipaliwanag mo. Amen, hallelujah. Dahil merong mga taong nasa bingit na nung ganong aspeto ng buhay na kapag narinig yung salita na yung sasabihin ang makapagliligtas sa kanila. Amen. Amen. Don't be silent. Amen. Hallelujah. Kaya sabing ganyan nung jailer, magpapakamatay na ako, ayoko na. Pero sabi ni Pablo, wag! Nandito kami! Hindi kami tatakas! Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya't ibinaba nung jailer yung kanyang espada at sinabi niya, what should I do? Amen. Ano ang dapat kong gawin? Hallelujah. Amen, hallelujah. Ano ang dapat kong gawin para mailigtas ang aking buhay? Sumagot si Pablo, repent and be baptized in the name of Jesus. And you and your household will be saved. Amen, hallelujah. So, sabi ganyan, bugbog sarado si Paul, duguan ng kanyang katawan, ngunit may nagtanong sa kanya, may nagsabi sa kanya, ano ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? And Paul said, repent and be baptized in Jesus' name. Amen, hallelujah. At ikaw ay maligtas, ikaw at ang iyong sambayanan. Amen, hallelujah. And right after that, amen, hallelujah, yung jailer na yon, amen, hallelujah, ay na-convert. Amen. Amen, nagpabaptize sa pangalan ng Panginoon. Ganon din ang kanyang buong sambahayan. Amen, hallelujah. What seems to be a tragic event becomes a saving moment for that person.
Amen? Hallelujah. Ito pala yung ibig sabihin nung panaginip ni Pablo na may umiiyak doon sa Macedonia na humihingi ng tulong. Amen? Hallelujah. Come and help us. Amen. Dahil meron palang gustong iligtas ang Panginoon sa loob ng jail na yun. Meron palang gustong iligtas ang Panginoon doon sa lugar na yun. Kaya lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay hindi aksidente. Meron itong purpose. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya pag may nag-invite sa atin, amen, hallelujah, it is not, ika nga ay pangamba, bagkus yun ay pamamaraan ng Panginoon upang ikaw ay abutin. Amen. At kapag nandiyan ka na sa estadong yan, amen, grab the opportunity. Dahil magpasalamat ka, mahal ka ng Diyos. Amen. Magpasalamat ka, may taong ginamit upang lumapit sa iyo, i-share ang palisayta ng Panginoon. May taong lumapit sa iyo, amen, nagpakilala sa Panginoong Diyos. Amen, hallelujah. Kaya ang jailer na ito, right after that, amen, hallelujah. Right after that, yung kanyang sambahayan ay na-convert. Amen, hallelujah. Yung na-convert na yun, nangaral din, nagturo din at nakapag-convert pa ng ibang mga disciples. Amen, hallelujah. Ano ang aral dito, mga kapatid? Ano lesson makuha natin dito? Maring we are so distressed. We are so perplexed in all sides. Amen, hallelujah. Pero tandaan natin, ang pagpapala ng Panginoon ay dumadaloy sa iyo. Sa iyo, kung ikaw ay handang maging pagpapala din sa iyo. Amen, hallelujah. We might be in the middle of our midnight, but kapag kasama natin ang Panginoon, that midnight becomes a blessing. That problem becomes a living testament. Amen? Hallelujah. Kaya, in the middle of our midnight, in the middle ng ating ay mga problema, ng ating mga kampanin, amen, hallelujah, tandaan natin, amen, hallelujah, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Hindi tayo nag-iisa. Ang sabi ganyan sa Isaiah chapter 54 verse 1, napakagandang verse. Ang sabi doon, Isaiah chapter 54 verse 1, ang sabi doon, O tao, bakit sinong kakanta not be blessed? Amen, hallelujah. Sinong kakanta, gustong marinig ng Panginoon yung mga barren woman. Gustong marinig ng Panginoon yung mga taong umaawit, humihingi ng tulong, yung humihingi ng papuri, pasasalamat, kahit hindi pa natatanggap ang kanilang mga dinadalangin, na meron pa rin silang mga problema, na meron pa rin silang kabigatan. Ang sabi sa Isaiah 54 verse 1, gusto kong marinig yung mga taong yan na naghihirap sa mga problema. Amen, hallelujah. Ayokong marinig yung kanta na may victory na. Ayokong marinig yung mga kanta na ika nga ay very shallow. I want to hear the singing of the barren. Yung mga taong ika nga ay wala nang matatakbuhan kung hindi ang Panginoon. Diba? Napakasarap magpuri kapag everything is normal, everything is smooth. Pero kapag tayo ay nasa problema, amen, hallelujah, pag tayo nasa problema, doon pumapasok sa atin, amen, hallelujah, yung depression. Amen, hallelujah. Kaya nga, it's amazing na nagpadala ang Panginoon ng earth-shattering earthquake. Amen, hallelujah. Nagpadala ang Panginoon ng tinatawag na ng kanyang earth-shattering revival, hindi sa isang big conference, sa isang malaking gawain with a blazing spotlight, kung hindi doon sa pagpupuri ng kanyang mga anak. Amen, hallelujah. It does not necessarily mean na mahusay at maganda kang umawit. It does not necessarily mean na tinor ang boses mo.
What I'm saying, tenor, chur. Amen, hallelujah. It does not necessarily mean na wala kang boses as long as lang yung pagpupuri ay para sa Panginoon. As long as na ang pagpupuri mo ay mula sa puso at hindi lamang sa nguso. Amen, hallelujah. Because the praises of His people, amen, hallelujah, ang nagpapatinag sa presensya ng Panginoon. Amen, hallelujah. Amen. Doon sa concert ng Blackpink, doon sa concert ng Pini, napakaraming tao doon. Amen, hallelujah. Nagpapalakpakan, naghihiyawan. Pero wala doon ang presensya ng Panginoon. Nasaan ang presensya ng Panginoon? When 2 or 3 are gathered in my name at umaawit sa Panginoon, there is the presence of the Lord. Amen? Hallelujah, hallelujah. Kaya sabi ni Lord, ang ganda ng kantahan nyo, sali ako, tryo. Amen, hallelujah. Tandaan natin, whenever we sing praises to the Lord, we are not singing just for ourselves. We are singing sa ating buhay na Diyos. Amen. Amen, hallelujah. Kaya dito pa lamang, amen, hallelujah, praktisin na natin na matutong umawit, magpuri sa Panginoon. Dahil pagdating natin dun sa langit, wala nang ibang occupation doon kung hindi kumanta, maging praises, maging praisers, maging worshiper. Wala na dong Bible study, wala na dong pastor, wala na dong cooks, wala na dong tagatugtog, wala na mga awit doon. Lahat ay worshiper. Amen. Amen? Kaya dito pa lamang sa lupa, dito pa lamang training ground, let us worship the Lord. Matuto tayong manalangin, matuto tayong magpuri, matuto tayong umawit in the middle of our midnight. Amen? Not because kailangan natin ng Diyos. Not because doon sa ating mga kapwa, but because the Lord is good, but because kahit hindi tayo magpuri, ang Diyos ay Diyos pa rin. Amen. Ngunit dapat tayong magpuri dahil dapat natin gawin. Amen? Hallelujah. In the middle of our midnight, let us learn how to sing. Kaya FOJC, if you are ready to sing praises for our Lord, amen, hallelujah. Magsitayo po tayong lahat. Amen, hallelujah.